Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Biyernes, 21 ng Pebrero, magandang gabi Pilipinas. Kabilang ng mga Pinoy overseas. Diretso tayo, Lex. Yes, good evening. Okay, press con ni De Lima sa Senado. Tinawag ni Senator Laila De Lima na numero 1 kriminal sa Pilipinas ay walang iba kundi si President Duterte. Ang Pangulo raw ay mamamatay tao at sociopathic serial killer. May reunion ang mga kriminal sa gobyernong ito dahil ang pinakakriminal ay ang Pangulo ng bansa. Ito sounding more like a desperate woman. Saying anything that he could say kasi malapit-lapit na siya maghihimas na matatabang rehas. Nako, for sure. Ito ang kauna-unahan po niyang press conference matapos po siyang sampahan ng tatluhong criminal case yan po sa Muntinlupa RTC. Ngayon, after hong lumabas din po itong si SPO3 Las Cañas, mukhang medyo lumakas ang loob ni Senador De Lima. Sabi niya, itong kakampi ko ngayon. Kaya hayagan ho niyang sinabi sa ating Pangulo, ito mga wordings na ito. Pero sabi ho ng Malacanang, ito'y mga colorful languages lamang. Hindi sila nababahala dyan. Pero yung colorful language na sinasabi natin, Lex, linawin natin, sounding more like a desperate person. Saying anything, whatever it takes, para maibsan yung kanyang, kaysa naman magkaroon siya ng panic attack. Tapos magwala na riyan. So, somehow naibsan yung kanyang sinasabing burden, kaya ganun na lang. Pero ito, may tamputo kay Trillanes. Oo. Alam mo bakit? Kasi kahapon, na-preempt siya ni Trillanes. Gawa nga nung si Panot na si yung pangalan nung... Naunahan siya. Naunahan siya eh. Kaya dapat sabay sila noon, dapat sabay sila. Mas matalim yung Hindi, baka siguro lumapit si Las Cañas kay Trillanes. Yun na nga. Yun ang pinagmamalaking Trillanes, like weekend na pasabog. Yun din sinabi niya kahapon. Kaya nanggigigil din siya. Hindi niya mailagay kung saan ang kanyang galit. Kaya dito natin nilalagay yung sinasabing mga galit at puot nitong si Laila sa itong sala. Baka na rin siguro ito na rin po ang kahuli-hulihan po niyang press conference at banata ng ating Pangulong Duterte. 'Di ba? Dahil nga sa kulungan ba pwede ka ba mag-press con doon? Hindi na rin pwede. Matatabang rehas, malalamig na rehas. Kayo magpadala ho kayo ng inyo pong mga komento, mag-iwan ho ng messages sa aming pong Kilos Pronto page sa Facebook po. Babasahin po natin yan. Makilahok sa ating pong talakayan ngayong gabing ito. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time. Mainit na issue, balataan, imbestigahan. Umpisa na! Call center agent, walang awang inutas. Mga salarin, nagpiesta sa nakulimbat.
mga pangarap ng pobreng biktima, kinarit na mga kampo ni Satanas. Alamin sa Kilos Pronto. Kapag madilim, ang daming pwedeng mangyari. Ang mga milagro at gawaing ilegal, siguradong ililihim tulad ng kalyeng ito. Sobrang dilim. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, pasaway na food court sa Mindanao Avenue. Baliwala kapakanan ng publiko, kumita na ng husto. Alamin sa Kilos Pronto. Sampal, sabunot, sapok, menor de edad, binuli ng kapwa niya. Magulang ng mga bata, nasaan na nga ba? Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, mga ka-KP, pasintabi sa mga manonood, hindi scripted ang mga videong papalabas natin dito sa Kilos Pronto. Nasa poll ng Kilos Pronto ang pambubuli. Ito'y biktima, minor de edad na babae, ang umatake minor de edad din. Panoorin. May mga bata ngayon. Sa kalye, naglipa na ang mga siga at bully. Pero sa eksenang naaktuhan ng Kilos Pronto Night Brigade sa Mindanao Avenue, lungsod ng Quezon, ang bully, menor de edad na babae. Sinabunutan, sinampal, sinapok, babae sa babae. Habang ang iba, nakatunganga lang sa kanila. Sa kaawa-awang sitwasyon ng batang binubuli, wala siyang magawa kundi tumupi. Ang ganitong tanawin, epekto nga ba ng kakulangan ng pagtuturo sa kanila ng tamang asal sa lipunang kanilang ginagalawan? Nasaan ang iyong mga magulang? At nang tila walang balak pakawalan ng batang siga ang bingwit niya, nakialam na ang Kilos Pronto. Kuya, may nag-aaway Pakisaway po. Ano po? Binubuli nila yung bata. Dito, nagpulasa ng grupo, pero ang pang-abuso sa kamay ng munting batang ito, hindi na hinto. Indikasyon na ang kabataan ngayon, madalas matigas na ang bungo. Alam mo, Lex, tinitingnan ako kanina. Una, tingin ko, akala ko nagkaroon sila ng initiation. Yung mga miyembro ng gang. Gang-gang. Gang-gang. Sa unang tingin. Pero ito'y, di ko maintindihan kung ito ba ay produkto na sinasabing mga bagay na napapanood nila. Pero ito'y mga parang mga batang lansangan. Pero hindi rin natin batid kung anong pinag-awayan nitong dalawa, no? Pero hindi ho away eh. Parang agrabyado ho dito yung isang babae, yung isang batang babae na wala ho siyang magawa kundi sumunod na lamang at hayaan na lang po siyang sinasapak. Ayan po'y senyales siguro ho na itong nananapak, itong babaeng medyo nasa posisyon, yun, yung nanapak, siguro hindi ho to aral sa kanyang mga magulang. Mukhang pinabayaan at ang kanyang mga magulang siguradong mga irresponsible rin siguro. Okay. Para sa amin, ito hong Kilos Pronto, hindi ho namin pinapalabas na parang eto'y ginagawa ho na, again, we're not after sensationalism. Importante lang ho dito, kung kayo ho'y mga nasa wastong gulang, of legal age, pag nakita ho kayo ng ganyan, stop them. Yun lang ang tanging paraan. At yung boses bata roon, si Clayon. Oo. Kilala namin yon. Pati Ben, Mama! alam mo Ben, meron na tayong batas niyan, yung anti-bullying, di ba? Wala sa eskwela. Ay naku. Sa lansangan. Kahit na, dapat, kahit na si mamang gwardiya doon, Yes. dapat mamang gwardiya. Tama. Ikaw ang pumagitna. Yes. Binigyan ka ng role ng PNP bilang, ano ba, pangalan Multiplier. Force multiplier. Anong agency. Sosya. 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 Di ba? Tinuruan mo kayo paano mamagitan para hindi mag-away itong mga ating mga babayan. Pero, Mabuti na lang, Lex, may Clarissa. yun, sikla. Yung narinig ko yung bata, as a babae, siya ho yun. Siya yun. Sabi niya, Manong, ayun. Oy, kayo kung may nakakita ko kayo ng mga ganito, huwag niyong hayaan po. Tawag nito, pagsabihan ho ninyo Yan. at bigyan niyo ho ng pangaral. Yun. Okay, yung mga magulang yung magulang nito. Ito Ben, pasadaan muna natin ang nangyari po aksidente
sa mga estudyante ho ng BestLink College of the Philippines sa Novaliches, Quezon City. Ito pong balita ho natin. Ipinatitigil na ho ng Commission on Higher Education o CHED ang pagkakaroon ho ng field trip. Kaugnay po yan sa nangyaring insidente kahapon nang sumalpok pong bus na sinasakyan po na mahigit 40 estudyante ng naturang eskwelahan. Base sa investigasyon, nawalan daw ho ng preno ang bus habang binabayboy po ang kalye ho sa barangay Sampaloc, Tanay Rizal. 15 katao pong patay ho dyan kasama ang tsuper ng bus habang 4 na po naman ang sugatan. Kahapon, 20 ng Pebrero, nang pumutok ang balita na naaksidente nga ho yung bus dyan po, papunta ho sana sila sa isang pong camping site. Pero ito po ay sa pamagitan po ng ginawa ho ni Commissioner Popoy de Vera ng CHED. Yep. Sa kanya po nag-ugat ito pong moratorium nito na itigil muna. Dapat. Ito pong mga excursion, mga field trip na yan, ano mga programa ng ano meron po ang mga colleges and universities na dapat muna hong pag-aralan itong mga plano ho ng mga eskwelahan. At the same time, Lex, pag ganitong klaseng situations na medyo ito ho'y masilip muna ang mga bagay-bagay na kung minsan pinupukaw ng CHED na para nang sa ganun maiwasan. Pero lagi, Lex, pag may trahedya tsaka tayo medyo nag-iingay Passive, passive. very hindi proactive na dapat all year round yung sinasabing ito'y mga pagbibigay ng mga prangkisa dyan sa mga bus company na yan, pati mga eskwelahan din ano ba talaga ito? Kinakailangan ba talaga ng field trip? Yun ang sinasabi ng mga kakibat do yan sa mga programa ng eskwelahan. Pero batay ho daw sa memorandum na palahon ng CHED, meron na pala silang sinasabi na huwag niyong pilitin ng mga estudyante. Tama naman, kasi kung hindi mo pipilitin, incomplete yung bata. Tama. Kasi hahabulin nyo sila, sasabihin, incomplete ka. Kailangan mong magbayad, mga ganito, Yun na lang. mag-exam ka. Kawawa naman yung bata. Hindi naman kasama yun. Ito. Sa ating pong next na ipapalabas natin dito po sa Kilos Pronto, ingat po tayo. Samantala mula sa aksidente sa kalsada, ito reklamo naman po ng mga motorista. Kalsada ho kasi ito sa may C3 Road sa Caloocan. Walang ilaw. Importante ho kapag sa dilim, no? Ilaw talaga ho. May bumbilya nga, pero pundido. Kailangan dyan ang aksyon. Panoorin po natin kung saan lugar po ito. Alas 12 na madaling araw nang mapadaan ang Kilos Pronto Night Brigade sa kaban ng C3 sa Caloocan City. Agad napansin ng KP team ang madilim na kalsadang ito na tila ghost town na. Bukod sa hindi sapat ang streetlight dito, ang ibang nakakabit na bumbilya abay pundido naman. Kung may liwanag mang naaninag dito nanggagaling sa mga truck na dumadaan. Ayon kay Jason na isang truck driver, matagal na raw problema ang kawalan ng ilaw dito. Kaya't doble ingat na lamang sila sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Sana di mapansin yung mga tao tatawid. Kasi walang ilaw eh. Ang panawagan niya, Mas maganda may ilaw para safety lahat. sa mga opisyal sa barangay maging ng lokal na pamahalaan ng Caloocan, huwag pong matulog sa pansitan. Huwag nyo na pong antayin na magkaroon pa ng aksidente sa lugar. Bago nyo aksyonan ang problema, Kilos Prontong aksyon, ngayon na! Dapat ngayon na ho ay tinatawagan ho namin ang pansin ho at atensyon ng lokal na pamahalaan po ng Caloocan. Kahapon, Caloocan na tayo. Ngayon, Caloocan na naman. Pero, Lex, linawin natin, pag yun mga kalsada na DPWH na yan, although yan ay lookout ng lokal na pamahalaan. Dapat sila nakakapansin yan eh. Pero yung mga postes sa mga malalawak na kalye, DPWH yan. O baka natutulog din sa pansitan. Yung mga ano natin, inhinyero sa DPWH. Lalo-lalo na pagdating sa mga street lightings. Yung depende sa mga street lightings na yan, depende kung anong lugar. Yan, sino to? DPWH siya. Nasa linya ngayon po si Melvin Navarro. Siya po ang direktor dito siguro yan, sa NCR, ng DPWH NCR. Director Melvin, magandang gabi. Si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV, sir. Director? Nawala ko si Director. Direktor, siguro medyo napansin na ata. Sakaling nakikinig ka man, Direktor, at alang medyo binaba niya ata kasi parang nakita niya, naku, nakikilos pronto na tayo. Nandun pa tayo sa para sa bayan. Naku, sa istasyon ng bayan. Delikado. Nanunood si Secretary. Ay, naku, nanunood, yari ka. Mabubulyawan ako dito. Ganito na lang, Melvin, kung nanunood ka at yung katroka, mga kachokaran mo, kabagang, kapusod mo,
kagilagid mo, kung maaari, kung sino man yan, kabuhok mo, kung may mga buhok pa natitira doon sa iba dyan, ayusin nyo na, unahan nyo na lang. Kami, binaabot lang namin ni Alex. Pero ako rin, kung sakali, yun namang lokal na pamahalaan, mag-request din kayo. Para nang sa ganoon, ponduhan yan at aksyonan niya ng NCR DPWH. Ano malang irondahan nyo lang muna ho yung mga lugar na alam na ho ninyo, mga pundido ng mga bumbilya. Pwede naman ho yun eh. Palitan lang ho. Gusto nyo kami magpalit ng ni Ben? Easy naman. Ganito lang. Pukaw na mo! DPWH. Ito, ibang klaseng, iba talaga ang millennial. Alam mo ba, Lex, ang millennial pala simula ng 1982 hanggang kasalukuyan, which is about 35. Swak pa pala ako doon. Swak. Kasama ako yun. 34 and a half pala ako. Anyway, mga pointers sa mga millennial na nagmamahal. Ayun. Eto'y 17 years old na binatilyo nakipag-live-in sa isang 18 anyos na babae. Ina ng binatilyo. Pinarescue ang anak niya. Yan ang naaktuhan ng Kilos Pronto. Panoorin. Habang naglilibot ang Kilos Pronto team sa lungsod na Marikina, naaktuhan namin ang isang operasyon na isinasagawa ng mga tauhan ng City Social Welfare and Development kasamang Barangay North Fairview at Kilos Pronto. Ayon sa acting OIC ng CSWD na si Ann Lumbo, ang kanila raw target ang makuha si alias Pat, 17 anyos, at kasalukuyang nakatira sa bahay ng kanyang nobya sa North Fairview, Quezon City. Ayon sa ina ni Pat, na itago natin sa pangalang Chi, 46 years old, matagal na raw kasi hindi umuwi ang kanyang menor de edad na anak, kaya labis na ang kanyang pag-aalala. Mayroon akong anak na 17 years old na 2 taon na siyang hindi umuwi. Mayroon siyang kasama hindi good influence na baka masama siya sa mga masamang gawain. Kaya naman agad siyang lumapit sa mga tauhan ng CSWD ng Marikina City. Isang rescue operation ang agad nilang ikinasa para kay Pat. Mabilis naman pinuntahan ng mga tauhan ng CSWD ang lugar kung saan daw nagtatago si Pat at maging ang kanyang kasintahan na itago natin sa pangalang Kay, 18 anyos. Pagdating sa lugar, ito na ang sumunod na eksena. Para sa kabutihan mo naman yun. Pero po nangyayari, kami po nababaliktad. Sabi mo, ayusin natin ito. Ano sabi na Ayun na, sinabi ko na eh. Mas lalo kailangan ka nito, madam, kasi may nag-ihimatay pala yung anak. At kuya, umalis ka dyan. Mas lalo kailangan ka ng anak. Ma'am, may kailangan himatay. Dito. Dali na natin Ganyan na po kasi siya pag nade-depress. I'm not talking about what I found out. I'm Kaya talking naman po na about... pag-unayan po na hindi naman po siya Panggalin nyo nga yan. Nang may masmasan ang binatilyo, kusa na siyang sumama at ang kanyang ina. Bagamat tunay na nagmamahalan sina Pat at ang nobya nitong 19 anyos, paalala ng otoridad, ang mga kabataang wala pa sa hustong edad ay nasa pangangalaga pa rin ng kanilang magulang. Ayon sa Article 338 ng Revised Penal Code, ang ganitong sitwasyon ay may tuturing na simple seduction dahil sa kanyang murang edad ay hinikayat mo nang makagusto sa iyo ang menor de edad. Ang parusa rito ay aresto mayor o pagkakakulong ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan. Pero sa huli, nagkasundo lamang ang dalawang partido na hindi na magsasampa ng kaso basta't umuwi na lamang si alias Pat sa kanyang magulang. Maaari naman do'y pagpatuloy ng dalawa ang kanilang millennial love. Hiling lamang ng kanilang mga pamilya ay unahin ang pag-aaral at paghahanda muna sa kanilang kinabukasan. Alam mo, Lex, ito talaga pag may mga ganyang kaso nag-stowaway o di kaya umalis, nagtanan, it's always may problema sa tahanan. O lack of engagement, kulang yung pag-uusap sa hapagkainan, hindi masyado nag-uusap, kanya-kanya tayo, galit-galit tayo, text-text na lang tayo, cellphone tayo, hindi naman kaya, well, computer na lang, kaya wala nang engagement, kulang na sa pagkikipag-usap yung magulang at sa anak yung magulang. Kulang ng communication. Yeah. At sa mga kabataan rin po, alam mo ninyo yung mga ganong edad, at kapag kayo na in love, ang una ho lamang ho yan, infatuation lamang ho yan. Yeah. Hindi pa true love ho yan. Tama. Kaya medyo mag-isip-isip muna ho kayo. O kayong ipakita mo na may gusto ka sa kanya, pero wag humantong po na mag-live-in kayo. Ako po, kasalanan ho yan.
Tama. Di ba? Di ba, Ben? Kapareho niyan, sabi ko nga doon kay Philip, na kung maaari, itong si Philip, na bata pa to Ganon din si Joe M. Yan mga bata na medyo millennial. Maiinit yan Kapareho na Janine, at yung isa dyan, si May, at saka sila Angge, at saka si Arlene. Kilala ko yung mga yan. Mga millennial yan. Makinig kayo. Ito. Okay, lako na tayo. Eto na! Sala natin ulit. Tinawag ni Dilima na numero 1 kriminal sa Pilipinas ay walang iba kundi si President Duterte. Ay nako po. Ang Pangulo ay mamamatay tao at sociopathic killer daw. May reunion ng mga kriminal sa gobyernong ito dahil ang pinaka-kriminal ay ang Pangulo ng bansa. Ito sabi ho ni Ana Aguirre, before you point out your fingers to others, make sure your hands are clean. Si Yam Boris, ikaw ang tunay na salarin, Dilima, dahil isa kang drug cuddler. Wala hong sala to, drug protector at criminal protector. Paano na lang ba nare-rape ang mga bata at inosente? Sus Mariosep, ang hirap nito. Boss, mga bossing, eto ho yung issue. Yung pagbitiw ho ng mga salita na kuminsan hindi na ho, nauunang lumalabas, pasintabi lang ho, kayo kumakain, para may diarrhea sa bibig. Kinakailan ng diet tabs yan o di Imodium para sa ganun, sa susunod magsasalita, medyo pumigil. Kontrolado. Ibang-iba talaga yung parang, walang pagkakaiba na dinadaan ng dumi tsaka dinadaan ng bibig kung ano-ano mga sinasabi. Tulad ng kanina, parang wala na ang pagkasenador. Suskino. Alam nyo ho, bagamat ang mga senador kapag nasa loob ho ng plenaryo, sila po immune. Ganun? Oo. Mali at ang trabaho natin. Hindi naman, tayo naman bakit sila meron nasa lugar naman tayo. Pero bakit? Ganun ba? Oo, nasa lugar tayo. Nandito tayo sa ating broadcast studio. Nasa lugar din tayo. Oo, tama pero naman. nana-libel tayo. Sila hindi. Yung mga hindi pwede i-libel yan. Depende kay Pangulo. Kaya hamunin natin si Pangulong Duterte. I-libel mo, President. I-libel mo. President Duterte. Dagdagan mo pang kaso niya. Yari ba? Tira! Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, babalaho sa mga umuuwi ho ng 10 oras o sa gabi. Mag-ingat ho sa mga hold-upper, nandyan pa rin. Bagamat bumaba na ho ang crime rate ho natin, meron pa rin iba ho na gumagawa po ng krimen at binibiktima yung ating pong mga inosente po mga kababayan. Bigyan ho natin ng puntos kung mga advice kung paano ho natin makaiwas sa mga ganito pong pang-hold up. Huwag ho tayong maglaban. Panoorin ho natin itong nangyari ho sa ating pong crime desk. Hindi ko po titigilan kung hindi ko po mahanap kung sino man ang maril sa kanya. Tinapos ng isang tama ng bala sa ulo ang lahat ng pangarap ng isang 24 anyos na call center na si Eleanor Gonzalez sa report ng Mandaluyong City PNP. At 3 Pebrero taong kasulukuyan, pasado alas 4:30 na madaling araw, naglalakad si Eleanor sa Guadalupe Bridge sakop na Mandaluyong City papasok sa kanyang trabaho. May nag-report na concerned citizen dun sa mga pulis natin. Sabi nila, nagkaroon ng shooting incident nga dito dun sa may Guadalupe Bridge, boundary ng Makati at saka Mandaluyong. Agad daw rumisponde ang mga pulis sa nasabing lugar. Dito nila nakita ang nakandusay, duguan at naghihingalo pang babae. Ang ginawa nila, tumawag sila ng ambulansya at dinala rin sa pinakamalapit na ospital. Agad na lang isinugod sa Mandaluyong Medical Center ang biktima. Matapos ang halos 14 na oras sa pakipagtuos kay kamatayan, alas 7:30 ng gabi, pumanaw si Eleanor. Sa tingin ko ganito nangyari, medyo hindi binigay siguro, kaya binaril na nga yung biktima natin. Na mga oras na yun, wala pang pagkakinanlan ang biktima. Wala siyang anumang identification kay walang matatawagang kaanak. Tiyora ng pulisya, kaso ng robbery hold-up ang insidente. After ng insidente, nag-imbestiga na kaagad yung investigador natin. Wala tayong makitang testigo nung nakakita mismo ng shooting. May na-recover na strap, nawawala yung gamit niya. Ang teorya namin dito, ito ay biktima ng hold-up o snatching. Matapos pang 2 araw tsaka lamang na impormahan ang kapatid ni Eleanor sa sinapit na kanyang kapatid. Sa isang punerarya sa Pasig na niya nakita ang walang buhay niyang kapatid. Sobrang sakit po. Kung namin matatanggap na nga nangyari sa kanya.
lahat ng pangarap ng kanyang kapatid sa isang iglap naglaho. Yung pangarap niya sa mama namin na makapagpatayo siya ng negosyo at sa bahay. Pangarap niya sa bunso namin kapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Maging ang roommate at office mate ni Leonor, hindi makapaniwala sa nangyari. Para siyang nightmare. Hindi na nga ako naiiyak ngayon kasi ilang araw ko na siyang iniiyakan. Bakit si Ellie pa? Kasi parang she doesn't deserve it. Kasi sobrang bait, sobrang sweet. Aminado mang hirap ang pulis sa investigasyon dahil wala umanong makuhang testigo. Hindi pa rin umano sila titigil at patuloy na gumagawa ng paraan para matukoy kung sino ang salarin. Itong katotohanan ho dito sa ating pong bansa, sobra na ho yung krimen ho natin. Dahil ito, yung mga hold-upper ho, noon, mga gamit lamang ho, pera ang kinukuha. Pero ngayon po, sobra na ho ang anong ginagawa ho nila. Pati buhay ho, kinukuha na ho rin nila. Kaya siguro, it's about time siguro na magnilay-nilay ho tayo. Ano ba dapat gawin dito sa mga kriminal dito? Pero ako, Lex, mas maganda, practical anti-hold-up tips ho ito eh. Kung sakaling nalagay na ho kayo sa alanganin, na kung minsan hindi natin inaasahan, dumarating ho yun, be more, sabihin natin ito ho'y maging lerto ho kayo. Huwag ho makipagtitigan sa mga hold-upper kasi pag nakita ho nila tinititigan nyo, minumukha nyo sila. Pangalawa, pag sinabing akin na ang gamit mo, ibigay mo, hindi yan kapal sa ura-urada, hindi, it's not worth it yung buhay ninyo, isang beses lang. Ngayon, wag ho manlaban, wag makipagtitigan, pag sinabing ibigay nyo na, at saka kung sakaling wag ho kayong manlaban. Ganun lang ho kasimple yung mga nag-hold up na yan eh. Ibigay nyo na. At para, yun ho yung sinasabi lang ho na, ito ho yung mga practical ho na sinasabi ho rito sa Pilipinas, ganun din ho yung mga US law enforcers. Practical ho yan, courtesy na ho yan ng Kilos Pronto at sasabihin nun niyan mga alagad ng batas ho natin. Oo, pero yun nga Ben, yung binabanggit mo nga, sobra na hong kriminal dito. Pati buhay, kinukuha na rin. Eksakto. Yun. Ito, kasama ho natin ngayon sa studio, si Tessie Mondido, 57 anyos po, para humingi po ng tulong tungkol po sa kanyang anak na namatay noong 13 ng Pebrero. Alam mo ninyo, dinukot, pinatay sa sakal ng 4 na hindi pa ho kilalang lalaki. Ang bangkay ngayon po ng kanya pong anak naka-hold pa rin po dyan po sa Pacheco Funeral Home sa Del Monte Avenue, Quezon City. Ang bill ho, kabuuan pong bayad sa para ho makuha ho nila itong bangkay 95,500 pesos. Napakalaki pong halaga po niyan. Kawawa naman po to ang ating pong bisita ngayon si Ma'am Tessie. Ma'am Tessie, kami po ay nakikiramay ho sa inyo. Opo, ano ba ano ba nangyari ho? Isa rin po ba na-hold up rin po ba itong anak ko ninyo? Hindi po. Ano ba nangyari ho? Ano po, kasi lang po, ang balita ko lang naman po sa mga nagsabi sa akin, kaya po na, ko na siya po talaga yung namatay. May tumawag po kasi sa amin na kaibigan nila. Oo. Binalita po sa akin na yung anak ko nga raw po, ganun nga raw po ang ginawa. Tapos, hindi po nagtagal nun, mga bandang 11 po ng gabi, hindi po tumitigil yung kaibigan niyang tumatawag sa amin. Hanggang pagdating po ng umaga, nabalitaan ko na po, napatay na po yung anak ko. So ilang araw na ho siya dyan sa Pacheco Funeral Home? So? Bali, 1 linggo na po siya ngayon. Na po. Tapos, ano hong trabaho ni Ma'am Tessie? Nangangalakal lang po ako, sir. Kaya naintindihan ho natin, Ma'am Tessie, no? Dahil hirap po kayong makabuo ho na ganito pong kalaking halaga, which is 95,000 pesos. Opo, sir. Siguro, makiusap tayo dito sa Pacheco, Ben, no? Subukan natin makiusap po tayo kay Don Pacheco. Siya po yung may-ari ho ng Pacheco Funeral Homes. Sir Don, magandang gabi ho. Si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV4 po. Apo. Sir Don, mukhang si Ma'am Tessie nandito ho sa amin pong himpilan at humihingi po ng tulong. Baka siguro pwede ho natin matulungan. Dahil yung pong 95,000 ay napakalaki pong halaga. Mukhang hindi ho kaya. Dahil alam ho ninyo, kanya pong trabaho po ay mangangalaka lamang po. Sir Don, hindi ho namin maintindihan. Tatawagan namin ho kayo ulit we'll just call you again dahil po medyo hindi ho readable ho yung inyo pong
sinasabi ho. Siguro sayang rin kung baka may nababanggit po importante. So Ma'am Tessie, only son ba ho ninyo ito? Ito po? Hindi po. Marami po akong anak, sir. Okay. Sige po, susubukan ho natin, Ma'am Tessie, ha? Tatawagan natin ulit. Dahil meron na tayong ganitong klase ring problema, Ben, no? At siguro mabait naman rin po yung mga may-ari ng po ng mga punerarya. And I'm sure sila ho ay may puso rin. Okay, nasa ano na rin. Siguro hindi na ho natin makontak, no? Okay, ganito na lang. At ang nakausap na rin po natin si ang Pacheco Funeral Homes Management. At ang sinasabi nga ho, mukhang bibigyan ho ng diskwento. Bibigyan ng diskwento. Okay. So Ma'am Tessie, siguro maliban dun sa diskwento, Lex, nasa Quezon City ho ba kayo nakatira? Sa Bagong Silang, Caloocan. Alam mo, Alin Tessie, ito magagawa natin para medyo mabilisan lang, ano? Tatawagan natin yung mayor ng Caloocan. Mabait yung mayor doon, si Mayor Malapitan. Madaling lapitan. Yun. Madaling tawagan. Madali rin rumisponde yun. Yan ay kakausapin din natin si Attorney Chot noon. Yun ang kausap natin na pina-administrator. Susubukan natin na parang makatulong din doon na kung maaari, ala ka ng gagastusin bilang tulong na rin ng lokal na pamahalaan. Okay? Ngayon, sinasabi namin, malakas lang ang loob namin ni Alex na tutulong yun. Ha? Kung ito'y bibigyan diskwento, hihingi pa rin tayo ng diskwento para talagang wala ka ng gagastusin. Okay? Pero gagawin namin yan off the air, natatawagan na lang namin yung mayor at saka yung administrator. Siguro yung diskwento, siguro malaki-laking diskwento ibigay rin siguro ni Don Pacheco. Don, kung nakikinig ka, nagpapasalamat na rin kami sa inyo. Thank you. Okay, eto naman, Lex, mula ho dyan sa kwentong malungkot, dito naman ay kwento ng pag-asa. Mga karamdaman ho na kung minsan ay naririnig nyo lang na usap-usapan, pero mga totoong tao ho ito. 57 years old na si Guillermo Victoriano. Ito ho yung sakit niya ho, diabetes, laryngitis, sakit sa bato, hypertension. Ako, ang dami dating OFW ho to sa Doha, Qatar. Nagpatingin ng libreng check-out, nalaman niya marami siyang karamdaman. At nagpagamot pero hindi gumaling. Alam niyo ho ba, napanood niya lang ho sa internet, sa pamamagitan ho ng Bitag, yun ho King's Herbal, at doon ho sinubukan niya. Ito ho ngayon, ano? Panoorin. In 2013, doon po ako nag-umpisang nagkaroon ng sakit na diabetes, kidney, hypertension, laryngitis. Sa Doha, Qatar, meron pong libreng check-up po para sa mga manggagawa. Doon po ako ginamot pero hindi po ako nalulunasan. Nung nasa Qatar ako, meron kaming internet. Doon ko po laging pinapanood at nakikita ito pong King's Herbal po. 2015, dito po sa Pilipinas, doon ko na po inumpisahan na uminom ng King Herbal. Maganda ang pakiramdam ko sa paglakad, sa paghinga. Doon po nag-umpisa yung pagbaba ng dugo ko, hypertension ko, nawala po yung sakit ng bewang ko, nawala po yung sakit ng dibdib. Para po bumabalik ako sa 35 years old. Lex, eto ha. Pag ika'y tinawag na numero 1 kriminal sa Pilipinas sa walang iba kundi ikaw, pero si President Duterte, how would you feel? How would you feel? Siyempre, masakit yun. Okay. At dagdagan pa rito, ikaw rin ang Pangulo na President Duterte, mamamatay tao at sociopathic serial killer. Naintindihan ang ibig sabihin noon? Serial, sunod-sunod ang papapatay. Mabigat to eh. Ang tanong ko, may ebidensya ka ba? Eh, hindi na mahalaga. Basta importante, marami kang sinasabi. Quantity over quality. And the truthfulness is not an issue. Be objective doon sa sasabihin mo, but you don't have to be truthful. Pero ingat rin, hindi pwede padalos-dalos ng salita ng gano'n. Tapos sabi niya, may reunion. Nakakasama ng loob yan eh. Pag ganun, masakit. Eh kahit naman ako eh. Ikaw lang ba may karapatan magalit? Eh may reunion ng mga kriminal at gobyernong ito dahil daw pagka pinaka-kriminal, ay yung Pangulo,
Nakakagalit nga Lex, hindi na Pero pag sinabihan mong Pangulong Duterte ng ganon, yung 16 million, parang sinabi mo rin na ganon. Para ka nang sinaksak niyan Parang nagharakiri ka na Grabe naman. Kaya naman yung mga dislike doon sa sinasabing sa social media. Pag nakita natong si Laila at saka si Sunny, galit na sila, kumukulong yung mga dugo. Halimbawa, ito, basahin. Ito si Areli Barza, ito pong sabi niya, "You're trying hard to manipulate the people using your diversionary tactics. May you seek the Lord. You may seek the Lord so that you may humble in His presence." Ito medyo ano na ito seryoso to. Hindi ko pwedeng ano yan. I'll leave it there. Ito si Melody Tezuka. Shut up, De Lima. Dami mong pinagsasabi. Harapin mo na lang lahat ng kaso mo. Talagang maraming galit talaga, no? Kahit na sinong ordinaryong tao pag sinabihan mo ng ganong kasakit na mga words. Masakit. Sakit nga. Kaya ako na ba? Okay. Ito sa Kilos Pronto natin, marami pa rin po mga pasaway sa kalsada. Itong sa gabi ho natin, ito po yung tinatawag na kainan. Mga food park na walang maayos na paradahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ito po'y nasili po ng amin pong Night Brigade ng Kilos Pronto. Tunghayan po natin. Gabi-gabi, ito ang tanawin sa Mindanao Avenue sa lungsod ng Quezon. Sobrang traffic. Sa isang mensahe na ipinadala ng ilang motorista sa Kilos Pronto, inirereklamo nila ang sobrang traffic sa kabaan ng Mindanao Avenue at Visayas Avenue sa lungsod ng Quezon. Ang dahilan, ginawa na raw parking lot ng mga customer ang isang lane. Kilos Pronto pinutuhan ng Night Brigade ng Kilos Pronto lugar. Alas 10 ng gabi, namarating ng KP team ang lugar. Sa bungad pa lamang ng Mindanao Avenue, bumper to bumper na ang traffic. Ang dahilan na matinding trapiko sa lugar ang nakaparadang mga sasakyan. Ang isang lane na kalsada, animoy extension ng kanilang parking lot. Pinuntahan din ng KP Night Brigade ang isa pang food park sa Visayas Avenue. Ito yung Box Park. Ang sistema sa lugar, kapareho rin ng Vibe Food Park. Wala rin parking area, kaya ang kanilang mga parokyano sa gilid rin ng kalsada nakaparada. Ang nakapagtataka, paano naaprubahan ng kanilang mga permit sa lokal na pamahalaan ng Quezon City kung wala naman silang sapat na parking lot sa lugar? Panawagan ng Kilos Pronto sa lokal na pamahalaan ng QC, pakisilip naman ang mga pasaway na food park na hindi kayang sumunod sa batas. Siguro, ano natin Ben, tayo ho ay hindi tayo against po sa negosyo. Gusto natin yan na lumago ang ating po ekonomiya sa pamamagitan po ng mga negosyo. Madami ho mga business-minded tayo dito sa Metro Manila. Pero, sir, ayusin nyo naman yung parking ninyo. Nakakagambala ho kayo sa ilan po natin mga motorista. Okay ho yung negosyo ninyo. Marami pupunta dyan. Marami kayong mga parokyano. Pero, parking, importante ho. Tama ka, Alex, ano? Alam nyo, kayo mga negosyante, kung kumikita man kayo ng limpak-limpak ng salapi, ala ho kaming pakialam. Sabi nga ni Alex, masaya kami kasi multiplier yan for the community. Nakakadagdag trabaho kayo at yan ay serbisyo. Subalit, kung ang inyong negosyo ay perwisyo naman sa mga motorista at yung mga lansangan na ginawa yan ng gobyerno, hindi para paradahan ninyo mga putok sa buho kayo. Mga tinamaan kayo ng lintek, gusto niyo manegosyo, kumikita kayo ng limpak-limpak ng salapi, pero ala kayong parking. Ay yung mga customer ninyo, hindi ninyo mapapagsabihan, magdo-double park na kayo. Lalo-lalo dyan sa may C5, malapit dyan sa mga subdivision ng Miramila, at saka sina itong mga sinasabing Tierra Pura, nandun sa katira si Kabayan, si Ted Filon, kami naman sa kabila. So at marami pang iba, nananawagan na akong putok sa buhong barangay chairman dyan at sino mga nag-aasam-asam naging politiko at sa City Hall. Sana bago ninyo bigyan ng business permit yan, sisiguraduhin meron ba silang paradahan. Kasi kung hindi, di pumunta na lang kayo, magpamasahin na lang kayo, ibig sabihin magmotorsiklo na lang kayo o di naman kaya mag-tricycle kayo. Pero ang lalaki ng mga sasakyan, Lex. Ano bang meron dyan sa mga negosyo ninyo wala sa ibang restaurant? Actually, Ben, ano bang timplada rin? Oo. Yung namang mga negosyo ho, ang lalaki ho ng inyo po mga lote ho dyan, no? Tama. Tinayuan na ho ninyo ng restaurant. Sana man siguro, kapraso ho ng lupa ninyo, pwede ho kayong gumawa ng ilang level parking. Level, ano tawag yan? Parang elevated parking. Yun, elevated parking. Pwede naman yung gastusan ho yun.
pwede ninyong gawing negosyo rin yun. Humingi kayo ng bayad sa parking. O kumita rin kayo dun. Pero at least hindi kayo nakakagambalaw sa ating mga motorista. Pero mas maganda rito, show cost na meron kang parking. Kasi unang-una sa gabi lang sila nag-ooperate. Lex, sa gabi, ginawa ang lansangan ng pamahalaan hindi para gawing parking lot ninyo. Hindi yan ginawa parang parking space na libre. Ito namang mga putok sa buhong mga motorista, mga customer, ala silang pakialam kahit saan pumarada. Kaya sumisikip ang lansangan. May truck ban na, kapareho dyan sa sinasabing dinadaanan to Lex. Again, hindi ho kami anti-business. Bagkos, nananawagan lang kami na kunting konsiderasyon naman kayo mga nasa negosyong yan. Maghanap kayo ng parking ng customer ninyo. Hindi ginawa ang lansangan ng gobyerno, pinondohan ng ito'y buwis ng taong bayan para kayo magnegosyo at kumita na marami ng salapi. Hindi kami anti-business. Ayusin lang natin. Mayor Bistek! Yuhu! Mayor! Pukaw! Mayor Bistek! Last term mo na to. Mag-iwan ka na magandang sinasabing ala-ala. Sa ala-ala. Nung kayo'y mag-sweetheart pa. Nino? Hindi nila kayang bayaran sa PTV4 daw eh. Ganon? Mataas yung... Saan ba tayo napunta? Ito ang kakaibang lunas, mga boss. Hypertension, mataas na sugar. Ibang usapan talaga yan. Kaya kapag medyo ganitong inyong naramdaman, learn from these people. True people to, true stories, real people. Hindi sila nagsusungaling, hindi sila mga endorser. Watch this. I used to have hypertension tsaka diabetes, sumataas yung sugar ko. Minsan nagka-hypo din, bumababa. Nagba-blurred vision ako, tapos parang may nanginginig, parang may tingling sensation ako nararamdaman sa skin, all throughout my body. Nalaman ko yung King's Herbal through sa mga friends ko. Nauna muna yung husband ko, tapos tuloy-tuloy na kami ng inom. During that time na nagtitake na ako, parang okay na lang siya. Yung malabo yung paningin, hindi ko na siya nararamdaman, hindi ko na yun napapansin. Kahit nga yung mga hika namin hindi na gumana, hindi na nag-recur. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Mainit na ba? Nafe-feel mo na ba yung nawawala na yung hanging amihan? Umuhupa na. Unti-unti na pumapasok na ang... Ito po ang easterlies, mga kaibigan. Pumapasok na ang easterlies. Galing po yan sa Pacific Ocean. Ganun yung mga weather girl eh. Tulad ni Ice Martinez sa PTV. Hello, Ice. Hi, Ice. Ganun eh, sabi niya. Ito pong easterlies, pumapasok na kaya umiinit na po ang hangin. Teka muna. Summer. Ito nga, summer nga sinasabi ko. Okay. Pag pumasok na po yung easterlies, yung hanging, mainit na hangin galing Pacific Ocean, siguro... Nag-weather forecast. Oo, dati sa umagang ganda. Ito, kailangan na ho ninyong mag-outing. Dahil summer time. Ay, tama! Diba? Kinakailangan na yung mga nasa Kilos Pronto. Handa na kayo dyan. Magano tayo? Tawag yan, mag-tipon-tipon tayo. Yan. Team building. Team building. Tapos mag-swimming. Yan. Saan maganda mag-swimming? Ito, panoorin ninyo. Dalawang buwan na lamang, summer na naman. Kaya naman usong-uso na ang mga paliguan. Sa Paliparan 3 sa bayan ng Dasmariñas, Cavite, inyong matatagpuan ang isang resort na abot kaya ng bulsa. Sa halagang 150 piso, ma-enjoy mo na ang gandang taglay ng Tubigan Garden Resort. Welcome to Tubigan Garden Resort. Sa bungad pa lamang ng kanilang resort, sasalubong na agad ang iba't ibang figurine ng cartoon characters. Tiyak na papatok sa inyong mga chikiting. Isa raw sa bentahe ng resort ang kanilang outdoor shower room. Kakaiba rin ang disenyo ng kanilang cottage sa gawa sa nipahat. Ang presyo, halagang 700 piso lamang.
Sa mga gusto mag-overnight stay, maaari itong gawin sa kanilang hotel. Meron kasing dalawang sizes yung room, may family room tsaka pang couple. Yung couple po, pagka 22 hours, 2,000. Tapos yung pang family room, hanggang 5 person, 3,500 po. Nag-umpisa ang negosyo noong April 2014 sa pangunguna na may-ari na si Romel Malaluan. Nag-start kami isang swimming pool lang. Yung nauunang pool doon, yung malaki, yung pinakamalaki, yun yung kauna-unahan namin na swimming pool. Tapos ito, garden lang ito lahat. Hindi naman daw naging mahirap na palaguin ang kanilang negosyo. Pinapanatili namin na malinis, tsaka yung tubig, talagang kahit maraming tao, talagang malinis at malinaw. Pati yung mga paligid, kung makikita nyo, kahit siya maraming swimming pool, yung garden, na-maintain pa rin namin. Ang grupo nila Aljon na galing pa sa Sampaloc, Maynila, sulit na sulit daw ang kanilang pagdayo sa resort dahil sa ganda ng view. Kaya naman sa mga naghahanap ng pupuntahan ngayong summer, huwag niyong kalimutan na dayuhin ang Tubigan Garden Resort. Okay, malapit na talaga. Gusto ko na magtampisaw. Pero balik tayo dun sa weather. Paano ka pa natuto mag-weather? Ay, tinuruan ako ni mga weather forecaster ng Pag-asa. Ayun. Bago tayo mag-weather, dito muna tayo. Huling ratsyada na to ng ating sala ng balita. Issue to. Eto ho, kung sakaling hindi nyo na-catch up kanina yung first and the second birada ho namin, ito ho yung panghuli. Numero 1 kriminal daw sa Pilipinas ay walang iba kundi si President Duterte ayon kay Laila de Lima. Ang Pangulo ay mamamatay tao sociopathic serial killer, sabi ni de Lima. May reunion ng mga kriminal sa gobyernong ito dahil ang pinakakriminal ay ang Pangulo ng bansa. Nako. Itong sabi ho ni Joy Lim, sabi niya, Hoy! De Lima! Prove your accusations. Napraning ka na? Ba't tama nga naman eh. Si Joseph Acunin. Face the charges and defend yourself in the court of law. That's the only thing that you can justify that you are innocent. And that's why you said before. Ito pa. Sabi ni Harley Fontano, sabi mo si Duterte nagtatahi ng kwento. Ikaw pala ang mananahi. Sabi ho niya, magkano na naman ang binayad mo? Question mark. Nyo pala, sabi niya. Ayos pagkakasunod-sunod na mga plano We don't believe you. Sa bundok mo na lang isigaw, baka makinig pa, kuliglig sa'yo doon. Yun sabi wala itong Hindi ko namin binagbago yung sinasabi ng amin po mga viewers. Si Lynn, si Lam, wala nang maniniwala sa'yo, de Lima, nung ikay nasa SOJ. Ba't hinayaan mong lubaganap ang bawal na droga sa halip na makipagsabwatan ka? Kapal ng moks na nagmamalinis, lakas loob na mag-imbestiga sa Senado samantalang ikaw mismo ang dapat imbestigahan. Nakakasawa ng mukha mo dyan sa Senado. Wala namang naniniwala sa'yo, Laila, sabi ho ni Lynn Lam. Wala hong sala ho yung mga sinasabi namin. So ito po hinayaan namin ang ating pong taong bayan magbigay ho ng kanila pong mga salupin. Huwag niyo kalimutan ang programa hong Kilos Pronto ay aside from being news magazine, sumbungan, investigahan, at ito ho'y pag-aanalisa ng mga issue, interactive ho ito eh. Huwag niyo kalimutan na participate ho, makilahok, interact with us, engage with us. Kung kayo ho'y mga millennial, kung kayong past millennial, pupwede pa rin. Kung kayo mga late bloomers, pupwede pa rin. Kung lolo't lola, pupwede pa rin. Eto na, extra na kami. Patuloy na tutukan ng Kilos Pronto! Hoy, kung kayo po ay inaapi, inaalipusta at inaabuso ng ilan po natin mga kababayan, magsumbong ho dito sa Kilos Pronto. Welcome na welcome po kayo. Nandito po kami sa Timog Avenue, Quezon City. Okay? At kanina pa kinakabahan si Bren. Higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!